At dahil din sa mega oil price hike, kaya nagmahal na rin ang galunggong, ang karning baboy at ilang klase ng gulay na posibleng masundan pa ng bigas. Gumagamit din kasi ng langis ang mga magsasaka at mangingisda, kaya target din silang bigyan ng fuel subsidy. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kasunod ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, tumataas na rin ang presyo ng ilang pagkain tulad ng galunggong na biglang sipa ang presyo. Kahapon, ang benta namin 280 to 60. Ngayon, 340. Kasi tumaas. Ang laki ng itinaas. Ipapatong nila yung expenses nila sa isda. May bahagya ring pagtaas sa presyo ng patatas at Baguio beans. Pati presyo ng karne ng baboy may dagdag presyo na rin. Yung sa karne, about 30 pesos yung in-increase ng liempo. So it's really on the cost of movement of goods. Pag magmahal din yung imported na feeds, feed wheat, mais, soya feed meal, pag yan dumating sa atin, in-import, mas mahal, mag-translate ito to higher production cost. Yun ang magiging epekto niya. Sa Marikina Public Market, mas mahal na ang benta ng mga supplier ng baboy sa mga retailers. Pero hindi pa raw nila pinapasa sa mga mamimili. 380 pa rin bentahan. Kailan po kayo magtataas? Pag tumas pa ulit ng isang beses. Kasi malaki naman si shoulder, 10 pesos na. Tumas ang gasolina, di ba? Kaya nagtaas kasi transportation, bago makarating naman to dito, mga baboy na to, kumakain ng gas. Bukod sa tumataas na presyo ng liempo, galunggong at ilang gulay, ayon sa Department of Agriculture, maaari ring tumaas ang presyo ng bigas. Kung titingnan mo yung presyo ngayon ng farm gate, plus idadagdag pa itong epekto, posible yan talaga na magkaroon ng epekto sa presyo ng bigas. Kasi yung farm gate ngayon naglalaro, yung basa, 20 to 25. So dadagdagan ng 3 piso para i-dry yan, so 23 to 28. Kung merong additional gastusin, so we can expect na magkakaroon ng dagdag ng presyo ng bigas. I cannot say for sure exactly when, but there will be some increases. Para maibsan ang epekto ng lumulobong presyo ng produktong petrolyo, maglalabas na ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa susunod na 2 linggo. Sila yung mga may-ari o nagrerenta ng mga makinarya at bangka. May 10 billion pesos rin mula sa Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families na nakalaan para sa panahon ng kalamidad, pero pinag-aaralan na rin gamitin ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Meron din kaming nakikita pa na possible na pondo na mga previously na released din sa fuel subsidy na hindi pa nagamit, na nasa DBP ngayon, na instead na ibalik sa Treasury ay pwede rin naming pag-aralan na i-retain sa DA para ma-release din sa ating mga magsasaka at mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.